Shira was as cuddly as a cute fat puppy. Iyon ang palagay ni Kenneth habang nakatitig siya sa mukha nito. Mukhang napagod ito ng husto sa pamamasyal nila kaya nakatulog ito. Akalain mo, napapagod din palang isang to? Napapangiting wika niya sa isip. Gusto niyang haplusin ang mukha nito pero nag-aalala siya na baka magising ito at magtaka ito kaya ang buhok na lang nito ang patuloy niyang hinagod. Natatandaan niya na noong dukutin niya ito sa pag-aakalang ito si Sheena, pinagmasdan din niya ang mukha nito habang natutulog ito. Sariwa pa sa alaala niya kung paanong parang gustong-gusto niya itong haplusin. Noon, akala niya ay si Sheena ito. Pero ngayon ay alam niya kung sino ito. And yet the urge to caress her cheek was stronger than before. Ano ba nangyayari? Nalilito siya. Hindi kasi niya matukoy kung anong nararamdaman niya. Parang may nadarama siyang kakaiba para kay Shira pero hindi naman niya matiyak kung ano iyon at kung bakit nagkakaganon siya. Ang tagal na niyang may gusto sa kakambal nito. May mga pagkakataon nga na naitatanong niya sa sarili niya kung bakit kahit magkakamukhang magkamukha ang mga ito ay ibang-ibang tingin niya sa mga to. Iyon siguro ang tinatawag na chemistry, ang mahiwagang sangkap na nagbibigay ng kakaibang ritmo sa pagtibok ng puso ng isang lalaki para sa isang babae at ganoon din ang isang babae sa isang lalaki. Sheena was lovely and seeing her made him feel as if he was a mere mortal looking up at a goddess. Hindi ganoon ang nadarama niya na kapag si Shira ang kasama. She was the one woman he was comfortable with, the one who understood him and the one who accepted him for what he was. Ang sabi nga ng marami, mas mabuti pang pagkakaibigan, mahirap mawala. Ang pagiging magkasintahan kung minsan ay isang away lang ang katapat. So if given the choice, if he would rather have her as friend or as a lover, maybe he should go for having her as a friend. Yeah, that's the way to go. Pero sa isip niya, iyon ay nadarama niya ang matinding pagtutol ng kalooban. This is getting out of hand. Nabahala siya. Kung hindi siya mag-iingat, ay baka masayang ang ilang taon na nalang pagkakaibigan ni Shira. And he was not even sure how he really felt. Pinagmasdan uli niya ang mukha nito. Hindi na siya nakatiis at hinaplos niya ang pisngi nito. He felt a delicious tingle when his finger gingerly made contact with her soft, smooth skin. Pagdilat pa lang ni Shira ay magaan na ang pakiramdam niya. Agad din niyang naalala mga nangyari ng nagdaang araw. She had a full day of fun courtesy of Kenneth. Parang may kilig na nanood sa pagkatao niya nang maisip niya ito. Tandang-tanda niya ang pakiramdam niya habang nakasandal siya rito at nakapaloob sa mga bisig nito. It was a feeling she would long remember, maybe for the rest of her life. Napakunot siya. Ang huling natatandaan niya ay nasa beach sila nang makatulog siya. Paano siya nakarating sa kama? Kahit wala siyang matandaan, naglakad siya papunta roon. And then she started having these hazy recollections. Isa roon ay ang pakiramdam na may humahaplos sa pisngi niya. The simple gesture made her skin tingle. Gusto na nga niyang saklutin ang kamay na humahagod sa balat niya at isiksik niya ang mukha niya roon. But she was far too asleep to do anything but savor the sensation. Parang bahagya rin niyang naalimpungatan nang madama niyang may bumuhat sa kanya. Noong una ay naalarma siya. Hindi siya sanay na binubuhat siya. But she heard a soothing voice. It seemed to be telling her it was okay. Si Kenneth ba nagdala sa akin sa kwarto? Sino pa kaya? Si Hercules. Napaupo siya sa kama at niyakap ang mga tuhod niya. Habang iniisip niya si Kenneth ay napapangiti siya. At para ding nagiging napakagaan ang loob niya. Oh hell, medyo natigatig siya. Kilala niya ang sintomas na nangyayari sa kanya.
Pero sa hinagap ay hindi niya naisip na magkakaganon siya kay Kenneth. Kay Kenneth? Wala ito, giit niya sa sarili niya. No need to panic. Noon may kumatok sa pinto ng kwarto. Yikes! Naging rapito agad ang tibok ng puso niya. Panahon na nga yata para magpanik. Shy, gising ka na? Tanong ni Kenneth. Oo, wait lang. Tumayo siya at pinagbuksan nito ng pinto. Nang tumambad ito sa paningin niya ay gusto niyang sapakin ng sarili niya. Bakit ba parang ibang taong nasa harap niya? Dati ay kayang-kaya niyang harapin ito na kahit anong itsura niya. Pero ngayon ay pinupuno siya ng pagnanais. Nahagurin man lang ang buhok niya para tiyakin na hindi siya mukhang bruha. Bakit parang ang sarap yatang pagmasdan lang ng mukha nito? Good morning, bati nito sa kanya. Parang nag-aalangan ng ngiti nito. Good morning din, ganting bati niya. Naghandaan ako ng breakfast, sabi nito. Mabuti naman, gutom na ako. I also think we should head back home. Dagdag nito. Napatda siya. Ang akala niya ay isang buong araw na naman na pamamasyal ang gagawin nila. And he was looking forward to it so much. Ganon ba? Pinilit niyang huwag ipahalata na disappointed siya. Magandang ideya yan. We've wasted enough time already. Sige, pagkakain magre-ready na agad ako. Okay, see you downstairs. Tumalikod na ito. Mukhang nagmamadali itong makabalik sa syudad. Halos hindi pa nga siya natatapos mag-ayos ay nag-uulinagan na niya ang tunog ng paparating na chopper. Sinabihan ba nito ang piloto na bilisan ng pagpunta roon? The thought that he was in great hurry to end the trip made her feel very sad. Akala pa naman niya ay nag-e-enjoy din ito na katulad niya. Pero baka napansin nito ang kakaibang ikinikilos niya at natatakot ito sa kung anong hahantungan nito. That made her sadder. Maya-maya pa'y kumatok na uli ito. Nandiyan ang sundo natin. Palabas na rin ako, give me a sec. Aniya. Ginamit niya ang ilang sandaling iyon para pakalmahin ang sarili niya. Baka kung ano pang mabasa ni Kenneth sa ekspresyon niya kung hindi niya gagawin iyon. Mabuti na lang at maingay ang sasakyan. Hindi nila kailangan mag-usap. Mukha kasing pareho silang wala sa mood na magkwentuhan. Sa buong biyahe, halos nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Ganoon din siya. Ilang araw ba silang nanatili sa isla? Kulang-kulang 2? It was amazing how so much could have happened in 2 days and how much had changed in how she saw him. Paano na ngayon? Tanong niya sa sarili. Paano niya pakikitunguhan ito? Kagaya ng dati? Pero iniisip pa lang niya ay nawawari na niya na magiging mahirap iyon. Sana lang kapag nakabalik na sila sa syudad ay maglaho na ang kung ano mang kakaibang damdaming pumuno sa puso niya at bumalik sa dati ang pagtingin niya rito. Nakaparada sa hangar ang sasakyan ni Kenneth habang padating nila roon. Nang alukin siya nito na ihahatid na siya nito ay hindi siya tumanggi. Tiyak na magtataka iyon kapag ginawa niya yon. Pero laking pasasalamat niya at hindi na ito bumaba. Kung ginawa nito iyon ay malamang na makikipagkwentuhan pa rito ang mami niya. Matagal pa ito sa bahay nila. At kung naroon si Sheena, tiyak na masasaksihan niya kung paano ito tingnan ni Kenneth nang may pagsamba sa mga mata nito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya kapag nangyari iyon. Hustong pagpasok niya sa front door ay pababa naman ang hagdan ng mami niya. Humahangos ito. Oh, Mi, bakit? Nagtatakang tanong niya. Shaira, mabuti't dumating ka na. Kanina ko pang hinahanap ang numero ng cellphone ni Kenneth. Tatawagan talaga dapat kita. Anito. Anong nangyari? Kinabahan agad siya. Si Daddy ba? Hindi. Si Sheena. Nasa ospital siya. Kaninang madaling araw pa namin siya isinugo doon. Ha? Napano siya?
Medyo nagatubili ito. Uminom siya ng pampatulog. Marami. It took her a while to comprehend what her mother was saying. Her sister tried to commit suicide. Nahuli kasi niya ang demonyong Denver na yon na may kasamang ibang babae. Kunwari pang nasa trip kung saan, pero hindi naman pala totoo. Nakita raw niya sa isang bar ang visit na yon. Sa sobrang sama ng loob niya, hayun nagtangkang magpakamatay. Kamusta nang lagay niya? Kakakausap ko lang ng daddy mo. Umuwi lang ako para kumuha ng mga gamit. Maayos naman raw si Sheena. Saang ospital niya siya dinala? Tanong niya. Sinabi naman ito. Pupunta ako roon, sabi niya. Sasabay na ako sa'yo, sabi nito. Ano ka ba? Lalaki lang, nagpapakaganyan ka? Sita ni Shaira sa kapatid niya. Dinatnan nila ito ng mami niya na mukhang maganda na ang ligay. Niyaya ng daddy niya ang mami niya na magmeryenda ang mga ito. Hula niya, gusto silang bigyan ng mga ito ng pagkakataong magkasarinlan at makapag-usap. Alam ng mga ito na mas magiging open sa kanya ang kakambal niya kaysa sa mga ito. Hindi ka pa kasi nai-in love, kaya hindi mo alam pakiramdam ng masaktan. Sagot ni Sheena. Hindi siya nakaimik. Gusto niyang magprotesta. Para kasing may ideya na siya kung ano ang pakiramdam niyon. Pero kapag humirit siya ay kakailanganin pa niyang magpaliwanag. Hindi lang sa kapatid niya kundi lalo sa sarili niya. Kahit pa, alam ko pa rin ang mga lalaki, hindi pinagpapakamatayan. Especially if it's obvious they are not worth it. Natahimik ito. Alam mo, tama ka dyan. Maya-may sabi nito. Mabuti naman at alam mo, aniya. I'm through with men who don't treat me well. Pahayag nito. Good for you. Panindigan mo yan ha? Sabi niya. Oo naman. And she could swear she could see determination on her sister's face. Shy, sa palagay mo ba, gusto pa ako ni Kenneth? Ani nito sa kanya. Nanuyong lalamunan niya. Parang may ideya siya sa balak nito at gano'n na lang ang paghimagsik ng kalooban niya. Ha? Siguro naman. Bakit mo na itanong? Dahil nakapagpasya na ako. Siya na lang ang bibigyan ko ng chance. No! She almost screamed out the word. Parang hindi naman tama. Magiging rebound romance lang siya. Ganon? It's not fair. Hindi siya rebound romance and I definitely would not treat him like one. Tama nga siguro yung mga nagsasabi na mas mabuti na yung mas mahal ka nung tao kaysa ikaw ang mas nagmamahal sa kanya. Anito. Sheena, kaibigan ko si Kenneth. Ayoko naman na ganun lang ang magiging papel niya sa buhay mo. Aniya. He deserves better than that. He deserves someone who can reciprocate the love he is willing to give. Shy, you're not listening to me. Aaminin ko. Hindi ko pa mahal na mahal si Kenneth. But I think in time, I would grow to love him as much as she loves him. At talagang pipilitin kong gawin iyon. Ikaw na rin ang madalas magbida sa akin ng mga good qualities niya, hindi ba? Given those qualities, I don't think I'd find it hard to fall in love with him. What happened to spark and chemistry? Protesta niya. Ayaw ko lang namang madihado si Kenneth. Pagbibigay dahilan niya sa pagtutol ng kalooban niya. Wala mga yon. Mas importante yung taong mamahalin ako at sigurado ako na hindi ako sasaktan. Kung dating nangyari iyon ay baka nagtatatalo na siya sa tuwa. Pero hindi ngayon. Parang ang gusto niyang gawin ay magluksa. Bakit? Pasumbat na tanong ng isip niya. Ayaw niyang sagutin ang tanong na iyon. Bakit pa? Hindi na kailangan. Kenneth would be so thrilled at hindi siya selfish para hadlangan ng kaligayahang napipintong matagpuan ng dalawang taong malapit sa puso niya. Are you sure about this? Tanong niya. I mean, really sure? I am. If Kenneth wants me, he can have me.
So what do you say? Can you pave the way for him to become part of my life? Tanong ni Sheena. Of course I can. I would, sabi niya. Pinilit niyang ngumiti kahit pa biglang nanikip ang dibdib niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.